Makabombot Star Nation na mag-asawang Diskaya naman bilang state witness sa ghost projects hindi daw approve sa Department of Justice. Ito naman sa Secretary of Justice Remulla, giit na may pinipili sina Curly at Sara Diskaya sa pagtestigo kaugnay sa korupsyon. Yan ang ilang pamabalita sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Bombo Jai, Bombo Dennis, inihayag ng Department of Justice na hindi umano pasok sa kwalifikasyon ang mag-asawang Pacifico at Curly Diskaya para maging state witness. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, may mga kondisyon pang dapat sundin ng mga Diskaya para mapagbigyan ang kanilang kahilingan. Isaan niya sa mahalagang maikonsidera ang restitution o ang pagbabalik at pagsasauli ng mga pera mula sa mga nakuhang kontrata at mga proyekto ng pamahalaan. Git pa ni Justice Secretary Remulla, ang kontrobersyal at manumalyang flood control projects ay siyang ibang level ng korupsyong maituturing. Narito ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, Secretary ng Department of Justice. Hindi kasi nga ang pagkano na sa Whistleblower Act, para ma-include ka dyan, may mga conditions tayo. And isa ditong condition talaga kasi nga given what we know about the case, yung restitution naman. Ano to ibang level to. Dagdag pa ng kalihim, ibinahagi na anya kay Senate President Vicente Sotto III na siya'y di pabor para maisailalim sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Naniniwala kasi si Justice Secretary Boying Remulla na kulang at hindi buo umano ang mga inilalantad na impormasyon na mga ito sa kanilang pagtestigo. Kanyang suspetsya na selective at may pinipili lamang ang mag-asawang Diskaya sa pagsiwalat ng mga nalalaman patungkol sa issue ng flood control projects. Kaya't hinimok ng kalihim ang mga ito na kanilang ilahad ang buong katotohanan para maikonsidera ang hiling gawing state witness. Narito ating muling pakinggan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng Department of Justice. Hindi lang yon. Kailangan sabihin lang buong katotohanan. Hindi pwedeng selective. Sa mukhang hindi tayo papunta ron. So, talagang sinabi ko kay Senate President, na kung ako talaga ayaw kong bigyan niya ng ganyang status. Kasi dapat yan talaga to tell the whole truth. Hindi pwedeng mamili. Dapat niya sabihin niya yung buong kasaysayan tsaka yung buong katotohanan. Samantala, sinabi naman ng kalihim na bukas ang Department of Justice para sa ebalwasyon pati ng iba pang mga lalantad na testigo na nais mapaisailalim sa Witness Protection Program. Susuriin anya itong mabuti ng kaguran sa pagkukonsidera ng mga whistleblowers kaugnay sa mga ghost projects ng pamahalaan. Kabilang narito maging si Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer sa Bulacan at iba pang mga nais tumestigo kontra mga tiwaling opisyal at individual. Muli natin pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kalihim ng kaguran ng katarungan. We will evaluate everybody. Evaluate natin yan. We have several laws that concern whistleblowers. Among them, the Whistleblower Act and of course, the rules of court and other jurisprudence on Yan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng Department of Justice. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.